I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, ayan yung nangyari kahapon yung lindol dyan sa Davao. 7.6, correct me if I'm wrong. Grabe, ang bigat mga bes, ang lakas no. Kung nakikita nyo dito, grabe. Sabi ng Philippine News Agency, matindi ang pinsala dyan sa Davao. Grabe. Nakakagulat. Kasi, patatapos lang yung sunog, mga besa. Wala pang 2 linggo. Pero, ito na naman. Tinupok na naman sila ng malakas na lindol. Grabe. Antindi. Oo. O, ito pa. Ayan kahapon, yung mga highlights ng mga bahay na nabagsak dyan po sa Davao, no? Nakakalungkot kasi minsan ang tao hindi nila nakikita na may Diyos. Kasi yung ibang tao rin gumagawa ng kasamaan, hindi rin alam na may Diyos. Na dahil pag sumusobra yung kasamaan mo, ang Diyos kasi nagpaparusa yan mga kababayan. It's biblical. Diba? Magtataka ka kung bakit sa Davao ito nangyayari. Although mayroon tayo, palagi tayong dinadalaw ng sakuna, pero matindi. Sinusunod-sunod ang Davao mga kababayan. Ito yung mga highlights, ayan, diba? Kaya nga sabi natin, matakot tayo sa Diyos. Kasi pag sobra-sobra na yung ginawa natin kasamaan, ang Panginoon, nakikita tayo, magpaparusa po yan no? Ito pa. Ayan sabi ng balita, grabe, bumitak yung daan. Bumitak ang daan, grabe Esparto yan, di ba? Hala, grabe, antindi. Ito pa ayan kahapon. Oh my goodness. Talagang mga ang lalaki ng mga bato. Tipak ng bato. Talagang, ay ewan. Alam nyo ba, nakakatakot yung ganito. Oo, ayan Talagang umuga at nabitak yung kalsada. Yan nga ang sinasabi natin. Dapat marunong kayo magbasa ng Biblia. Sa totoo lang. Pag binasa nyo ang Biblia, lalo na yung pahayag, mula 1 hanggang pinaka last verse, naku, kikilabutan talaga yung balahi. Kikilabutan kayo talaga pag nabasa nyo yun. Ayan matindi. Naku po. Ito pa. Ayan kahapon hindi ko lalagyan ng sounds kasi may music. Yan yung kahapon sa mga iba't ibang lugar na nagkakaroon ng panic mood. Yung mga tao sumisigaw. Tapos yung mga sinisigaw nila mga kababayan is, oh Lord, alam nyo, ito lang ang tips ko. Every time na may sakuna na ganyan, magtago ka at lumuhod, manalangin ka sa Panginoon. Kailangan taos sa buong puso yun, taos sa puso yung panalangin mo. Pag nasa sa kagipitan ka, tulad niyan, matindi. Wala kang ibang babanggitin kundi ang Panginoon. Manalangin ka. Kasi napakadelikadong sitwasyon. Itong lindol mga kababayan, anytime pwedeng gumuho ang lupa. Totoo yun? Ayan ito pa. Sabi po ng ABS-CBN ito. Nagkaroon ng kasal kahapon. Nahinto ito mga kababayan kasi nga gawa ng lindol. Di ba? Nakakalungkot. Sabi po ng GMA Regional TV. Diyan po rin sa Davao del Norte naman ito. Ayan tingnan nyo umuuga Sa loob mismo ng simbahan yan Kaya nakakatakot. Kaya sa ating mga kababayan, huwag kayo nakakalimot sa Panginoon. Kasi kung magbabasa kayo ng Biblia, mga kababayan, nandoon po lahat ito Sabi kasi sa mga salita niya, darating ang mga unos. Taggutom. Makita mo, bibitak ang lupa. Kikidlat ng malakas. Halos dumugo ang tainga mo. Lilindon ng malakas na hindi mo makalimutan. Sa buhay mo. Darating ang mga bagyo, pagbaha. Nandoon po lahat.
sabi ko nga, nakakakalabot talaga pag nagbasa kayo ng Biblia. O, tingnan yung bride, nandoon. Kawawa naman. O, nakahawak sa haligi ng simbahan, Kaya sa ating mga kababayan, sana po, hindi pa huli ang lahat. Mayroon tayong Panginoon na handang gumagabay at ingatan tayo. Basta, manalig lang tayo, magbalik loob tayo sa Panginoon. Kasi itong mga nangyayaring sakuna, yan pa, sa loob ng mall yan, Oo, ito po yung sign para sa atin lahat na dapat magbagong buhay na tayo. Huwag na tayong gumawa ng kasamaan. Sa mga taga Davao, although nagagalit tayo sa mga Duterte, pero wag ipagdasal na lang sila, na sana magbago sila. 'Di ba? Ayan pa, ibig sabihin, sana po magbago na sila, marunong sila magpatawag sa kapwa, hindi po yung nagtatanim ka ng sama ng loob, galit sa isang tao, lalo't hindi ka naman inaaway, 'di ba? Pangit yung ganun yan. Yan po sa Davao yan. Sa crossing Bolton Rizal Street, sabi dito. Ayan, Hindi ko na iparinig yung music, pero makita nyo yung panic ng tao, naglabasan sila. Tapos maraming buildings na nagkaroon ng crack, sira, ayan. Oo, nagpapanik sila dyan, nagsisigawan sila. Na hindi ko ipaparinig. Kaya, nakakalungkot, mga kababayan. Ito pa. Ayan. Robinson Butuan, October 10, 2025, earthquake, kahapon. Ayan, tingnan nyo, bumagsak yung, yung sa harap. Ibig ko sabihin, sa mga DDS, sa mga taga, hindi naman tayo galit sa mga taga Davao. Hindi naman lahat ng Davao, ganun sila kasama. No, ay mga kababayan pa rin natin sila, ay mga kapwa Pilipino natin. Well, yung mga ugali ng iba, sana mapag-isip-isip din nila yung mga ugali nilang ganun, magbago na sila, dapat maisip din nila na makipagkaisa na lang kayo, kung may galit kayo sa pamahalaan, lalo na sa Pangulo, tanggalin nyo na yun, wala kayong benefits na makukuha dyan, oo yun, totoo yun mga kababayan. Ito pa, ayan sabi ng DPWH, mabilis ang aksyon ng DPWH kahapon dyan sa Davao Oriental. You see, mabilis ang aksyon nila. Kasi yung direktiba ng Pangulo, kailangan tugunin kaagad yung problema. Kaya to the rescue talaga ang pamahalaan. Tapos kung makapaglait kayo sa Pangulo, sinisiraan nyo. Sobra, 'di ba? Huwag ganun. Tingnan nyo sa mga DDS, sana po magbago kayo. Tulad po ng sinasabi ko. Sunod-sunod na po yung nangyayari dyan sa Davao. Itong nakaraan, nagkaroon ng lindol sa Cebu. Matindi, 6.9 something yata yun, correct me if I'm wrong. Tapos, tinupok ng apoy ang isang area sa Davao. Talagang ang daming na damage. Di ba? Wala pang 2 linggo. Ayan. Nilindol ang Davao 7.6. Grabe ang lakas nun, mga kababayan, Ang lakas. Yan, lahat itong nangyayari sa atin, ito pinaparamdam ng Diyos. Kasi, grabe kasi ang kasamaan ng mundo. Ang dami ng mga masasamang nangyayari. Lalo, tinutulig sa inyo ang Pangulo. 'Di ba, mga kababayan? Ito pa. Ito. Kahit galit kayo sa Pangulong Marcos Jr. You see? Pero, agad-agad nag-utos, kaukulang tulong para sa mga taga Davao. Ayan yung mga highlights, Davao Oriental kahapon yan. You see? Mabilis ang action nila yan ang ating mga kababayan, Nirescue sila ito pa. Anong nakalagay dyan? Sabi ng DSWD. Mobile Command Center, DSWD, FO 11, Davao Region, inihanda matapos magnitude 7.5 na lindol. Ora mismo, sa araw ng lindol na yan. Tingnan nyo, disaster response. Ganun kabilis ang Marcos administration. Sino ba ang tutulong sa inyo? Siyempre, ang pamahalaan.
Walang ibang tutulong sa inyo kundi ang pamahalaan. Hindi kayo pwedeng umasa sa local governments. Anong kakayahan nila? Mayroong pundo pero hindi kayang i-occupied ng local governments yung pagtulong. No. Kaya yung iba kasi nagko-comment, mga kababayan, na sinasabi, kayang-kaya doon ni Sara Duterte, Jesus, Mariusek. Sa oras ng sakuna, yan pa ang inatupag nyo, makipag-away kayo. Itong mga dides dito, kaya sinasabi ko, kinakarma kayo sa pinaggagawa nyo. Masama ang pag-uugali nyo. Magbago na kayo, oy. Kung ang ginawa nyo kasi ay tulungan ng pamahalaan, suportahan ng Pangulo, hindi tayo maging magulo. Isipin nyo, kayo po ang magulo. Ginugulo nyo ang pamahalang Marcos na nagtatrabaho ng maayos. Alam nyo naman ang Pangulo, hindi naman kayo inaaway. Sus Mariusep. Natural, kung magre-resback man ang Marcos supporters, kayo po ang nauna. Hindi naman po namin pwedeng hindi ipagtanggol ang Pangulo. Pangulo po ng bansa yan Kahit sinong Pangulo, kailangan suportahan. Tingnan nyo, ang bilis ng response ng Pangulo ito pa. Yan, sabi ng Pangulo, a strong earthquake struck off the coast of Davao Oriental this morning 9:43 a.m. with a magnitude 7.6. PBOC has issued a tsunami warning for several coast provinces in Mindanao and the Visayas, including Davao Oriental, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Southern Leyte, and Eastern Samar. We are now assessing the situation on the ground and ensuring that everyone is safe. I have directed the National Disaster, sabi dito, Risk Reduction and Management Council, the Office of the Civil Defense, the Armed Forces of the Philippines, Coast Guard, and all concerned agencies to immediately carry out evacuees in coastal areas, activated emergency, communication lines, and coordinate closely with the local governments. Search and rescue relief operations are already being prepared and will be deployed as soon as it is safe to do so. The Department of Social Welfare and Development is positioning food and non-food items, while the Department of Health is ready to provide emergency medical assistance. Ngayong araw, nandoon na sila. Mabilis ang aksyon niya. Diba, to our kababayans and affected region, please stay alert and calm, move to higher ground, and stay away from the shore until authorities declare it safe. It's safe. Follow instruction from your local disasters. Council and barangay official, your safety is our top priority. We are working around the clock to ensure that help reaches everyone who needs it. Let us continue to look out for one another and pray for the safety of all our countrymen. Tingnan nyo. Kung hindi makadiyos yan, i-include niya ba yung prayers? No. Dahil ang Pangulo makadiyos yan. Inaalala niya din ang kapakanan ng Davao. Kahit inaaway niyo. Pag-aari ng Pilipinas ang Davao. Mga Pilipino po mga yan. Kaya wala po kayong karapatan na sasabihin na kaya ni Sara Duterte. May nag-comment kasi na DDS Sa oras ng sakuna, ganyan pa rin ang sinasabi nyo. Hindi maganda po yun. Diba? Kailangan, manalangin po kayo. Higit sa lahat, magdasal. Siyempre, humingi kayo ng tawad sa Panginoon. Magbalik loob kayo. Tama na yung mga kasamaan nyo. Katoksikan nyo sa social media. Diba? Diba? Pag oras ng sakuna, tigil-tigilan nyo yung mga ugali nyong askal. Pangit yung ganon. Diba? Alam nyo, nakakalungkot yung ganitong nangyayari. Kasi, ito, bilang bilang warning po sa atin lahat. Kasi nasa Biblia na po ito. Warning na po yan. Ibig sabihin, ang Panginoon, nagpaparusa talaga. Napaka-powerful itong nangyayari. Bakit ganitong nangyari sa atin? Warning nga yan makikita nyo dito kung gaano ka makapangyarihan ng Diyos. Anytime from now, pwede tayong tipukin ng lindol or apoy. Napaka-powerful ang Panginoon. Kaya yan si Pangulong Marcos Jr., hindi nyo pwedeng galawin yan. Kasi siya ang nagtalaga niyan nasa Biblia yan. Lalo mabait ang Pangulo. Tulad niyan, inaaway nyo siya. Pero to do rescue, sinong mag-rescue sa inyo? Kundi siya rin. Dahil Pangulo siya
Oh, inaaway-away nyo, binabalahura nyo, binabastos siya sa social media. Pero at the end of the day, still pa din ang Pangulo nakangiti. Yung pagmamahal niya sa mamamayang Pilipino, nandoon pa din. Hindi tulad kay Digong, kunti lang pagkakamali o pagkakasala. Pag hindi gusto, uutos ang hitman, tigok. Yung Pangulong Marcos Jr. hindi, maka-Diyos po yan. O, ganun dapat. O, alam ko, nagagalit tayo sa mga Duterte, pero I hope, sa ganitong sitwasyon, isantabi nyo na lang muna. Tulungan na lang na magdasal, na maging safe sila. Pero pag continuous, yung mga kasamaan na ginagawa nyo, mas may malala pa mangyayari sa inyo dyan. Oo, totoo yun. Kasi yan, sabi nga ng iba, malas kasi yan si Sara eh. Kasi puro panggugulo, pang-aaway, itong magkapatid na Duterte, wala na lang ginawa, kundi magbanta. O, tulad yung ginawa ni Pulong, nagbanta na naman. O, mananagot daw yung mga nagkidnap sa papa niya. O, pagbabanta ang alam. O, di ba? Hindi maganda yun eh. Kasi yung mga ganyan style na ginagawa ng magkapatid na Duterte, ay, ang Diyos ang katapat nyo dyan. Wala kayong magagawa pag pinarusahan kayo ng Diyos. Sa totoo lang yun. Yan yung pinakita niya kahapon na Lindol, 7.6. Naku po, sample pa lang yun. Wala pa yan yung talagang mas matindi. Na talagang halos bagyo na gumaganon-ganon ang bahay mo. Ay, naku, nakakatakot po yun. O, ayan. Kaya, wala tayong magagawa. Nangyari is nangyari. 'Di ba? Prayers sa Panginoon. Ask forgiveness sa mga pagkakasala na nagawa natin. O, 'di ba, nasa Biblia, mahalin mo ang kapwa mo. 'Di ba? Dahil pag ginawa mo 'yun, mahalin mo ang kapwa mo, ipagdasal mo lahat ng umalipusta sa iyo, ng balahura, ng babastos, ipanalangin mo sila. Oh. Laging magpapakumbaba. Ipagdasal sila sa Panginoon. Dahil pag ginawa mo 'yan, pagpalain ka ni Lord. So totoo 'yun. At babantayan ka niya araw-araw. Kaya nakakalungkot. Oh, tayo pa naman din Pilipinas, laging binibisita ng mga malakas na sakuna, pero nakakamangha. Biro nyo, sa Davao mismo, sunod-sunod yung sakuna na nangyari sa kanila. Ang karamihan lang sa atin, you know, bagyo. Oh. Tapos yung mga flooding. Di ba, yung Lindol medyo mild lang. Pero itong mas matindi, guys. Nauna ang Cebu, 6 point something. Tapos sinundan sa Davao, 7.6. Oh my goodness. Grabe. Oh, so yun guys, in-updates ko lang ito para makita nyo yung mga nangyari kahapon sa iba't ibang lugar. I hope pagdasal natin ang bansa natin na wag naman tayo dalawin ng ganitong kalakas. No? Ako, pagdating sa Pangulo, wag nyo na lang bastusin or sirain kung anong pinagbibintang nyo sa inyo. Kasi ako, talagang kinukontra ko po yun. Pangit yung ganun. Lalo na hindi sa palaaway. Nagtatrabaho ng maayos. Siyempre, pagtatanggol ko yun. Hindi nyo maiiwas sa akin, Kaya minsan nakakapagsalita ako ng hindi maganda. But, siyempre, sorry for that. And lagi kong sinasabi, Lord, gabayin niyo ako sa bawat sinasabi ko. Dapat magiging, matapang ako na hindi ako pumapatol ng mga taong naninira sa Pangulo. But sometimes, I will fight back to protect my president and to correct this fake news against him. 'Di ba? Hindi naman po maganda 'yun. Hindi mo nasa social media ka, tapos hindi mo man lang i-correct yung mga sinasabi ng mga salot sa lipunan. So yun mga kababayan, siyempre ang Pangulo natin, si Pangulong Marcos Jr. to the rescue. Anytime from now, pupunta ng Davao yan, magbibigay ng kaukulang tulong at bisitahin ng mga nangyayari. Lagi natin ipagdasal ang Pangulo, protection and safety, dahil hindi maiwasan ang banta sa buhay niya, lalo na itong mga Duterte na ito. Pinagbabanta ng buhay niya. Kaya ang prayers, mga kababayan, is very powerful. Kaya isalin nyo lagi sa prayers ang Pangulo. Kasama po ang kanyang mga bodyguard and of course, pamilya niya, protection and safety.
na si God laging guided siya everywhere, saan man sa mapadako. Napakabait ang Pangulo, at mapagmahal sa kapwa. So yun guys ang aking pinaka-latest update. See you again on my next upload. Bye 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 and babush. God bless Philippines.